Another day, another mini vlog. So, nagbabalik na naman ang pinakamaganda niyong tita, si Tati Me, at ang pinakamaganda niyo ding HR. Eme, walang ganon. So, habang nakikita niyo sa screen, ano nga po ba ang pinagkakabalahan ng babaeng ito? Pero, sagutin natin ang tanong na meron po nagtanong sa akin. Sabi dito, paano maging isang HR? So, gusto mo talagang malaman kung paano maging isang HR? Ako rin. Syempre, curious. Curious din ako nung una, pero tungkol sa role na ito, sa tingin ko importante ang mga skills sa communication at organization para sa ganitong trabaho. So being HR, kailangan mo ring maging mahusay sa pag-resolve ng mga conflict at pag-handle ng mga sensitive issue. So di ba para po makapagsimula tayo, pwede kang mag-aral ng HRM or related courses. May mga certificate din naman na pwedeng kunin para mas mapatunayan ang iyong skills. So being HR, sa tingin ko, dapat mahaba din yung pasyensya natin. Dapat willing din tayong makinig. At the same time, dapat ina-address din po natin yung concern ng mga tao natin. So ano sa tingin mo? Interesado ka bang malaman kung paano maging isang HR? So kung interesado ka na magtrabaho sa HR department, pwede mo rin namang subukang mag-volunteer o mag-intern sa isang company para makakuha ka ng experience. Ano ang mga gusto mong matutunan sa pagiging isang HR? Ikaw ang tatanungin ko, so mag-comment ka na dyan. May mga specific skills or knowledge ba na gusto mong makuha? Pwede tayong mag-usap tungkol dito. So pwede kayong mag-comment just sa comment section at the same time, magkwentuhan tayo. So alam niyo po ba, mga tita ko dyan at sa mga nagbabalak na kumuha ng trabaho at mag-apply bilang HR, sabi dito, bilang isang HR, importante ang patuloy na pag-aaral at pag-improve ng iyong skills. So mahalaga po kasi yan. Sabi nga, every day is a learning process. So dahil nga po everyday is a learning process at bilang isang HR na din po sa isang kumpanya, nasasabihin ko po sa inyo na 13 years na po ako sa company kung saan po ako nagtatrabaho ngayon, baka naman po makonsider nyo. Ito pong mga ilan sa ibabahagi ko po sa inyo being HR. So being HR, for me, number 1, kailangan mo ding pag-aralan yung mga batas and regulation ng pagiging isang HR. Dapat mo ding siguraduhin na updated ka sa mga panibagong batas, lalo na po sa mga DOLE, para malaman mo din at ma-address mo din yung concern ng mga tao mo. Number 2, pag-develop ng communication skills mo. So being isang HR, dapat mahusay po tayo sa komunikasyon. Dapat being isang HR, masusi po nating binubusisi ang mga bagay, lalo na po sa pagiging epektibo po natin. Gaya po ng sinabi ko kanina, dapat marunong din po tayong makinig. At the same time, marunong din po tayong magpayo. Being HR, napakahalaga po talaga ng maayos at madiplomasya po tayong magsalita. Dapat din po, mahaba po talaga yung temper natin. Number 3, dapat pag-improve ng organizational skills. So, kailangan mo ng mahusay na organisasyon para sa mga dokumento, records at iba pang importanteng mga documents na kakailanganin mo being HR. So being HR, kailangan po nagpa-filing tayo. So being HR, kailangan natatrack natin yung mga tao natin. Dapat may tama tayong record. So for example, kung kailan mo siya na-hired at kung kailan siya mag-i-end. And dapat din po, meron ka rin po mga specific na requirements sa bawat tao na hawak mo. Ibig sabihin, nagpa-filing ka ng meron pong kaayusan. Ako po kasi ang ginagawa ko pong strategy is nilalagyan ko po ng label bawat folder para kapag kailangan ko po yung mga documents ng mga taong hinahanap ko, hindi po ako nalilito. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, since kayo na po yung nagtanong kung paano po yung maging isang HR, sulit sinishare ko naman po yung knowledge ko po sa inyo. And then number 4, pagiging empathic or proactive. So tama po ba yung pronunciation ko? Dapat kang maging bukas at makikinig sa mga empleyado at proactive na pag-resolve ng mga issue. Dapat po,
kapag nag-chat or nag-call yung mga taong hawak mo, kailangan be specific ka. Kapag nagtatanong sila, dapat kung ano lang yung tanong nila doon, yun yung sagutin mo para ma-appreciate nila na kaya mong makinig sa kanila. So number 5, pag-aaral ng mga bagong teknolohiya. So, gamitin ng mga HR, yung mga softwares natin or tool para mapadali ang ating trabaho. So, especially ngayon, no? More on messenger na, more on na talaga, social media. Kaya po minsan, di ba, may mga concern na instead na pumunta sila sa office or mag-report, there are times na tinatawagan kanila. So, dapat wag po tayong naiinis kapag tumatawag po sa atin yung mga hawak natin na tao. And then number 6, syempre dapat patuloy pa rin tayong mag-aral. So being isang HR, hindi naman po ito natatapos sa particular na alam ko na yung lahat, gamay ko na yung lahat. Dapat po everyday is a learning process. Dapat patuloy pa rin tayong nag-aaral. Kasi alam niyo po sa tingin ko, kapag everyday pa rin tayong nag-aaral, mas marami pa rin po tayong matutulungan. So yun lang po, sinishare ko lang po sa inyo yung knowledge ko kung paano or sa tingin ko paano ako naging isang HR. Kasi gaya nga po ng tanong dyan or nag-comment. Actually, nag-comment po yan sa TikTok. Nag-personal message po yan sa akin. Sabi niya, Tati Me, paano maging isang HR? So, I hope nasagot ko yung tanong mo sa akin. At the same time, nagkaroon ka ng idea tungkol dun sa future job mo. Kung mako-consider mo na maging isang HR after mo pong mapanood tong vlog ko, so why not? Comment ka sa akin ulit, mag-PM ulit tayo. Malay mo, may maturo ka sa akin, at the same time, may maturo ako sa'yo. So yun lang po, maraming salamat sa pakikinig, and then comment lang po kayo dyan or PM nyo lang po ako kung meron po kayong katanungan. Abay, pag-usapan po natin. Mas maganda nga pa sa comment section, magbahaginan po tayo ng atin pong mga sariling opinion. So, yun lang po. Ngayon po ay cut off DTR. So, medyo busy po ang Tati Minyo. Pero, meron pa rin pong time makipagchikahan sa inyo. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood sa akin pong vlog. And nakikiusap naman po ako sa inyo. I-follow nyo naman po at i-subscribe ang aking pong Facebook channel. At huwag nyo rin din pong kalimutan na mag-subscribe sa aking pong TikTok at YouTube account. Maraming salamat po. God bless. Iyan lang. Tapos na.